Hindi iyon bestida. Isang uniforme. Kupas ang kulay, manipis ang tela, at may amoy ng lumang aparador na pinagtaguan nito ng matagal na panahon. Kulay abo ito na may puting kwelyo at apron. Uniforme ng isang kasambahay. Ito ang nakalatag sa ibabaw ng malambot na kama sa guest room ng mansyon. Ito ang sorpresa na sinasabi ng biyenan niyang si Doña Gregoria. Naramdaman ni Alona ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Kanina lang, habang paakyat siya ng hagdanan, puno pa siya ng pag-asa. Baka ito na ang gabing iyon. Ang gabi kung saan sa wakas ay matatanggap na siya ng ina ni Ramon. Baka isang magandang damit ang ibibigay nito sa kanya, isang pamana ng pamilya, isang simbolo ng pagtanggap. Ngunit sa harap niya ngayon ay hindi simbolo ng pagtanggap. Ito ay isang insulto, isang sampal sa kanyang pagkatao na mas masakit pa sa pisikal na pananakit. Maganda, hindi ba, Hija? Ang boses ni Doña Gregoria ay malambing, ngunit para itong yelo. Itong yelo na gumuhit sa likod ni Alona. Nakatayo ito sa likuran niya. Ang mga mata nito ay nakatutok sa refleksyon ni Alona sa salamin. Hindi makapagsalita si Alona. Pakiramdam niya ay may bumara sa kanyang lalamunan. Iyan ang isusuot mo para sa party mamayang gabi. Patuloy ng matanda na may ngiti na hindi naman umaabot sa mga mata nito. Dahan-dahang lumingon si Alona. Sinubukan niyang maghanap ng kahit kaunting bakas ng pagbibiro sa mukha ng kanyang biyenan, ngunit wala siyang nakita. Seryoso ito. At sa likod ng pagkaseryoso nito ay mayroong katuwaan, isang madilim na kasiyahan sa pagpapahiyang ginagawa nito sa kanya. Pero, Doña Gregoria, Ma'am, hindi ko po maintindihan. Pabulong na sabi ni Alona. Ang boses niya ay nanginginig. Ang party po ay para sa anibersaryo ng kumpanya. Exactly, sagot ni Doña Gregoria. Lumapit ito at hinaplos ang magaspang na tela ng uniforme. At bilang asawa ng nag-iisang tagapagmana, kailangan mong magpakita ng kontribusyon, isang munting palabas para sa mga bisita. Palabas po? Isipin mo na lang, Alona. Ang mga mayayamang bisita natin, makikita nila kung gaano kabuti ang puso ng mga Villarreal. Kinupkop namin ang isang simpleng probinsyana, binigyan ng magandang buhay, at bilang pasasalamat, naglilingkod siya sa amin ng may ngiti. It shows humility. It shows character. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Alona. Humility. Character. Ang mga salitang ginagamit nito ay kabaliktaran ng tunay na intensyon. Hindi ito pagpapakumbaba. Ito ay pagyurak sa kanyang dignidad. Hindi ko po yata kaya. Halos hindi na marinig ang sariling boses ni Alona. Biglang nag-iba ang anyo ni Doña Gregoria. Nawala ang pekeng ng ngiti at napalitan ito ng isang malamig at matalim na tingin. Hindi mo kaya o ayaw mo? Hinawakan nito ang braso ni Alona ng mahigpit. Huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling, Alona. Huwag mong isipin na dahil pinakasalan ka ng anak ko, ay kapantay na kita. Dito sa pamamahay na ito, ako ang reyna at ang utos ko ang batas. Naramdaman ni Alona ang pag-init ng kanyang mga mata. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit natatakot siya. Natatakot siya para kay Ramon. Natatakot siyang baka ang pagsuway niya ay magdulot ng mas malaking gulo sa kanilang mag-asawa. Ang kahinaan niyang iyon. Ang pag-asang baka kapag nagtiis siya, darating ang araw na magiging maayos din ang lahat. Binitawan ni Doña Gregoria ang kanyang braso at kinuha ang uniforme. Inilagay niya ito sa mga kamay ni Alona. Ang tela ay magaspang, malamig at mabigat, parang bigat ng kahihiyang ipinapasan sa kanya. Magbihis ka na. Pagkatapos, bumaba ka. Ang mga bisita ay paparating na. Tumalikod na si Doña Gregoria at naglakad patungo sa pinto.
Bago ito tuluyang lumabas, huminto ito at muling nagsalita. Hindi man lang lumilingon. At Alona, siguraduhin mong ngingiti ka. Walang gustong makakita ng isang katulong na malungkot. Narinig ni Alona ang pag-click ng seradura. Naiwan siyang mag-isa sa kwarto. Yakap-yakap ang uniforme. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Tumama sa kupas na tela. Alam niyang wala siyang pagpipilian. Mamayang gabi, haharap siya sa lahat. Hindi bilang si Alona Villarreal, kundi bilang isang simbolo ng kanyang pinakamalaking kahihiyan. Nahanap ni Ramon ang kanyang ina sa pasilyo. Kalalabas lang nito mula sa guest room kung saan niya huling nakita si Alona. May kakaibang nangiti sa mga labi ni Doña Gregoria, isang ngiti ng tagumpay na nagdulot ng kaba sa dibdib ni Ramon. Ma, anong ginagawa ninyo dito? Nasaan si Alona? Tanong niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Binigyan ko lang siya ng munting regalo para sa party mamaya. Sagot ng ina. Dire-diretso ang tingin na parang walang anumang masamang ginawa. Isang bagay na mas babagay sa kanya. Hindi gusto ni Ramon ang tono nito. Sa loob ng 2 taon nilang pagsasama ni Alona, natutunan na niyang basahin ang bawat kilos at salita ng kanyang ina niyang. At ang regalo na ito ay may kasamang lason. Dali-dali siyang naglakad papunta sa silid. Hindi ito nakalock. At nang buksan niya ang pinto, ang nakita niya ay halos ikaguho ng kanyang mundo. Nakatayo si Alona sa harap ng salamin. Suot na niya ito. Ang kupas at lumang uniforme ng katulong. Nakatingin lang ito sa sariling refleksyon. Ang mga mata ay blangko, walang buhay, para siyang isang manika na binihisan para sa isang malupit na laro. Alona, nabasag ang boses ni Ramon. Anong ibig sabihin nito? Tumingin si Alona sa kanya sa pamamagitan ng salamin. Walang galit sa mga mata nito. Walang panunumbat. Ang nakita niya ay isang bagay na mas masakit. Isang malalim na pagkadismaya. Naramdaman ni Ramon ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Isinara niya ang pinto at mabilis na hinarap ang kanyang ina na naghihintay pa rin sa labas. Tila inaasahan ang kanyang reaksyon. Anong ginawa ninyo, ma? Sigaw niya. Hindi na napigilan ng sarili. Bakit ninyo ginagawa to kay Alona? Sa asawa ko? Hinaan mo ang boses mo, Ramon. Malamig na tugon ni Doña Gregoria. Wala akong ginagawang masama. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon. Isang leksyon sa pagpapakumbaba. Leksyon? Ito ay pang-aalipusta. Pambabastos. Pambabastos ba ang ipakita sa lahat kung saan siya tunay na nababagay? Tumaas ang boses ng ina. Ginagawa ko to para sa pamilya. Para sa pangalan natin. Ayokong mapahiya sa harap ng mga bisita dahil sa isang asawang hindi marunong kumilos na parang Villarreal. Si Alona ang asawa ko. Isang Villarreal na siya. Giit ni Ramon. Tumawa si Doña Gregoria, isang tawang walang kagalakan. Kailanman ay hindi siya magiging tunay na Villarreal at kung patuloy kang kakampi sa kanya, baka pati ikaw ay makalimutan kong isa kang Villarreal. Ang banta ay malinaw. Ang kayamanan, ang mana, ang buong buhay na ipinagkaloob sa kanya. Lahat ng ito, ginawa ko para sa iyo, Ramon. Sabi ng ina. Biglang lumambot ang boses, ginagamit ang pamilyar na sandata nito. Ang emosyonal na panunumbat. Nag-iisa kitang pinalaki. Isinakripisyo ko ang lahat para sa'yo. Ito ba ang isusukli mo? Ang talikuran ako para sa babaeng yan? Napayuko si Ramon. Ang galit niya ay unti-unting napalitan ng pamilyar na pakiramdam ng pagkatalo. Ilang beses na ba itong nangyari? Ilang beses na ba niyang sinubukang ipagtanggol si Alona, pero sa huli ay lagi siyang umurong. Naalala niya noong isang araw, pinagsabihan ni Doña Gregoria si Alona sa harap ng mga hardinero dahil lamang sa maling pagkalagay ng mga bulaklak. Wala siyang ginawa. Nakinig lang siya. Para siyang isang duwag. At kinasusuklaman niya ang sarili dahil doon. Please ma, huwag ngayon. Pakiusap niya.
Ang boses ay halos magmakaawa. Ngumiti ulit si Doña Gregoria. Alam niyang nanalo na naman siya. Mabuti. Ngayon puntahan mo ang asawa mo. Kumbinsihin mo siyang gawin ang tama. Para sa kapakanan ng lahat. Iniwan siyang mag-isa ni Doña Gregoria sa pasilyo. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong tumakbo, hilahin si Alona, at umalis sa pamamahay na yon. Ngunit hindi niya kaya. Ang mga tanikala ng utang na loob at takot ay masyadong mahigpit. Dahan-dahan siyang kumatok sa pinto. Alona? Walang sumagot. Binuksan niya ulit ang pinto. Nandoon pa rin ito. Sa parehong posisyon, lumapit siya. Nakita niya ang sariling refleksyon sa salamin, nakatayo sa likod ng kanyang asawa. Nakita niya ang isang lalaking bigo. Mahal, simula niya ang salita ay parang buhangin sa kanyang bibig. Pakiusap. Pagbigyan mo na si Mama, kahit ngayon lang. Ito na yata ang pinakamasakit na mga salitang lumabas sa bibig niya. Hindi hubarin mo yan o lalabanan ko siya para sa'yo, kundi magtiis ka. Doon lang gumalaw si Alona. Dahan-dahan itong lumingon para harapin siya. Ang mga mata nito ay tuyo. Pero mas malungkot pa kaysa kung ito'y umiiyak. Hanggang kailan, Ramon? Tanong nito. Ang boses ay mahina at walang emosyon. Hanggang kailan ako magtitiis? Walang maisagot si Ramon. Tumalikod siya at lumabas ng silid. Isinara niya ang pinto sa likuran niya at sa sandaling iyon, narinig niya ito. Isang mahinang hikbi, isang tunog ng pusong tuluyan ng nabasag. Hindi na niya napigilan ang sarili. Sa sobrang galit at pagkamuhi sa sarili, sinuntok niya ang pader ng pasilyo ng buong lakas. Ang sakit sa kanyang mga kamao ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya sa loob. Humugot ng isang malalim na hininga si Alona bago buksan ang pinto. Ito na. Wala nang atrasan. Sa paglabas niya sa silid na ito, haharapin niya ang lipunang minsan niyang pinangarap na maging bahagi, hindi bilang isang manugang, kundi bilang isang alipin. Ang unang napansin niya ay ang katahimikan. Nasa itaas pa lamang siya ng enggrandeng hagdanan, ngunit ang marahang ugong ng mga nag-uusap na bisita sa ibaba ay biglang humina na parang isang orkestra na biglang tinigilan ng kanilang konduktor. Pagkatapos ng katahimikan ay sumunod ang mga bulungan, mahihina, pero para itong libu-libong bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Naramdaman niya ang daan-daang pares ng mata na nakatutok sa kanya. Ang iba ay may halong pagtataka, ang iba ay may pagkaawa, at ang karamihan ay may hindi maitatagong pagkutya. Bawat hakbang niya pababa ng hagdanan ay parang isang mabagal na paglalakbay patungo sa kanyang sariling bitayan. Ang marmol na sahig ay malamig sa kanyang mga paa, nasuot lamang ang manipis na tsinelas, isang malaking kaibahan sa mga mamahaling sapatos ng mga taong nakatingin sa kanya. Isara mo ang iyong isip, Alona, sabi niya sa sarili. Huwag mong pakinggan. Huwag kang tumingin. Pero hindi niya kaya. Sa kalagitnaan ng hagdanan, sinalubong siya ni Doña Gregoria. Ang kanyang biyenan ay nakasuot ng isang kumikinang na bestida at ang ngiti nito ay kasing tamis ng pulot, ngunit ang mga mata nito ay kasing talim ng patalim. Ayan ka na pala, Hija. Masayang sabi nito, sapat na para marinig ng mga pinakamalapit na bisita. Hinawakan nito ang braso ni Alona. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit, isang babala. Ladies and gentlemen, I would like to introduce to you my daughter-in-law, Alona. Naghanda siya ng isang espesyal na sorpresa para sa ating lahat ngayong gabi. Idiniin nito ang salitang espesyal at ilang bisita ang mahinang tumawa. Dinala siya ni Doña Gregoria sa gitna ng bulwagan. Pakiramdam ni Alona ay isa siyang hayop na ipinaparada sa isang sirko. Bilang pagpapakita ng kanyang pasasalamat sa pamilya, patuloy ni Doña Gregoria, ang boses ay puno ng pekeng pagmamalaki.
Nais niyang ipakita sa ating lahat ang kahalagahan ng pagpapakumbaba at pagsisikap, mga katangiang natutunan niya mula sa kanyang simpleng pinagmulan sa probinsya. Isang babaeng may edad na kaibigan ni Doña Gregoria ang sadyang lumapit. May hawak itong kopita ng mamahaling red wine. "O anong laking karangalan," sabi ng babae. Si Doña Consuelo na may mapanuyang ngamong ngiti. Bigla nitong sinadyang mabitawan ng kopita at ang pulang alak ay kumalat sa puting marmol na sahig. "Ay nako, ang clumsy ko naman. Sorry." Tumingin si Doña Consuelo kay Alona. "Iha, maari mo ba akong tulungan? Pakilinis naman ito." Ang utos ay malinaw. Ito ang kasukdulan ng kanilang plano. Ang lahat ay nanonood, naghihintay kung anong gagawin niya. Isang mabilis na tingin ang ibinigay ni Alona sa paligid, desperadong naghahanap ng isang kakampi. Nakita niya si Ramon. Nakatayo ito sa isang sulok, malapit sa isang haligi, hawak ang isang baso na hindi naman niya iniinom. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Alona ang sakit at kahihiyan sa mukha ng kanyang asawa, ngunit wala itong ginawa. Nakatayo lang ito doon, paralisado ng sarili nitong kaduwagan. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Alona na nag-iisa talaga siya. Walang emosyon sa kanyang mukha, dahan-dahan siyang lumuhod. Isang katulong ang nag-abot sa kanya ng basahan. Nagsimula siyang punasan ang sahig. Ang pulang mantsa ng alak ay parang dugo sa sahig. Dugo ng kanyang dignidad na unti-unting pinapatay. Ang mga bulungan ay napalitan ng hayagang tawanan. Ito na ang hudyat. Ang pagluhod niya ang kanilang tagumpay. Habang nakaluhod siya roon, sa gitna ng tawanan at pangungutya, isang boses ang biglang pumunit sa ingay ng bulwagan. Isang boses na hindi malakas, ngunit puno ng awtoridad at lamig, na tila kayang patigilin ang pag-ikot ng mundo. "Itigil niyo yan." Ang lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses sa malaking pinto ng mansyon. "Huwag na huwag ninyong hahawakan ng kapatid ko." Isang ngiti ng lubos na kasiyahan ang gumuhit sa mga labi ni Doña Gregoria. Ayan ang tamang lugar para kay Alona. Nakaluhod sa sahig, parang isang basahan na walang halaga. Ang bawat tawa, bawat bulungan ng mga bisita ay musika sa kanyang pandinig. Ito ang tagumpay. Ito ang patunay na sa mundo niya, siya pa rin ang naghahari. Nalasap niya ang bawat segundo ng pagkapahiya ni Alona. Ito ang kabayaran sa pangahas nitong pumasok sa pamilya Villarreal, sa pag-agaw sa kanyang anak. Ngunit ang matamis na sandali ay biglang pinutol ng isang boses. "Itigil niyo yan." Hindi yun sigaw. Iyon ay isang utos, malamig, matatag, at puno ng kapangyarihan na tila kayang magpatigil ng tibok ng puso ng lahat ng nakarinig. Napawi ang tawanan. Ang mga bulungan ay namatay. Lahat ng ulo ay sabay-sabay na lumingon sa malaking pinto. At doon, nakita siya ni Doña Gregoria. Ang babae sa pinto ay hindi basta-basta bisita. Ang tindig pa lamang nito ay nagsasabing hindi ito nabibilang sa karaniwan. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na coat, ngunit alam ni Doña Gregoria na ang halaga niyon ay kayang bumili ng isang mamahaling sasakyan. Ang mukha nito ay kalmado, halos walang emosyon, ngunit ang mga mata nito ay may talim na kayang tumagos sa kaluluwa ng sinumang titingnan nito. Isabela Monteverde, ang reyna ng Monteverde Hotels and Resorts, ang pangalan sa likod ng pinakasikat na fashion line sa buong Asya. Isang bilyonarya na bihirang magpakita sa publiko at mas lalong hindi uma-attend sa mga party na tulad nito. Ang presensya niya lamang ay sapat na para maging sentro ng atensyon. Biglang nakaramdam ng kaba si Doña Gregoria. Anong ginagawa niya dito? Hindi siya imbitado. Pilit niyang ibinalik ang nangiti sa kanyang mga labi. Bilang punong abala, kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. "Miss Monteverde, what a pleasant surprise!" Sabi niya, ang boses ay mas matinis kaysa sa kanyang inaasahan.
Naglakad siya palapit para salubungin ito. Ngunit si Isabela Monteverde ay hindi tumingin sa kanya. Nilagpasan lang siya nito na parang isa lamang siyang kasangkapan sa silid. Ang pagbabaliwala ay isang malakas na sampal sa mukha ni Doña Gregoria sa harap ng lahat ng kanyang mga kaibigan. Dire-diretsyong naglakad si Isabela patungo sa gitna ng bulwagan. Ang mga bisita ay automatikong nagbigay daan na parang mga alon na humahati para sa pagdaan ng isang diyosa. Huminto ito sa harap ni Alona na nakaluhod pa rin, tulala at hindi maintindihan ang nangyayari. Walang salitang sinabi si Isabela. Hinubad nito ang kanyang mamahaling itim na coat. Dahan-dahan at may pag-iingat na hindi inaasahan mula sa isang taong tulad niya, ipinatong niya ito sa mga balikat ni Alona. Ang malambot at mainit na tela ay tumabon sa kupas at kahiya-hiyang uniforme. Pagkatapos, inilahad ni Isabela ang kanyang kamay kay Alona. "Tumayo ka!" Mahinang utos nito. Parang isang batang sumusunod, tinanggap ni Alona ang kamay at dahan-dahang tumayo. Pinagpagan ni Isabela ang kaunting alikabok sa tuhod ni Alona, isang simpleng kilos ng pag-aalaga na nagpatahimik sa buong silid. Nang makontento na siya, dahan-dahang humarap si Isabela. Ang mga mata nito ay hindi na nakatingin kung saan-saan. Nakatutok na ito ngayon sa iisang tao lamang, kay Doña Gregoria. "Huwag na huwag ninyong hahawakan ang kapatid ko," sabi ni Isabela. Ang bawat salita ay malinaw at mabigat. Naramdaman ni Doña Gregoria na nanlamig ang kanyang buong katawan. Kapatid? Anong pinagsasasabi niya? Imposible. Isang hamak na probinsyana si Alona. Paanong... Bago pa man siya makabuo ng isang salita para itanggi ito, muling nagsalita si Isabela. Ang tanong nito ay direkta. Walang paligoy-ligoy at puno ng yelo. "Ano ang ginagawa mo sa kapatid ko, Ginang Villarreal?" Ang buong mundo ni Doña Gregoria ay gumuho sa isang iglap. Ang mga mata ng lahat ng bisita ay hindi na nakatingin kay Alona. Nakatingin na silang lahat sa kanya, puno ng pagtatanong at paghuhusga. Ang reyna ng gabi ay biglang naging ang kontrabida sa sarili niyang entablado. Hindi inalis ni Isabela ang kanyang tingin kay Doña Gregoria. Sa ilalim ng matatalim niyang mga mata, ang biyanan ni Alona, na kanina lang ay puno ng kapangyarihan, ay tila unti-unting lumiliit, nagiging isang takot na matandang babae. "Hindi ko alam ang sinasabi mo," pautal-utal na sagot ni Doña Gregoria. Pilit na ipinapakita na naguguluhan siya. "Kapatid." Si Alona, imposible. Galing siya sa isang simpleng pamilya sa probinsya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela. "Tama ka. Galing nga kami sa isang pamilya na naging simple. Dahil sa isang taong mapagkanulo." Hinawakan ni Isabela ang kamay ni Alona na nanginginig pa rin. Ang kilos na yon ay hindi lang pag-aliw. Iyon ay isang deklarasyon, isang pag-angkin. Ang pangalan niya ay Alona Ramirez Monteverde, ang bunso kong kapatid, anak ni Don Alejandro Ramirez. Deklara ni Isabela. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. Sa pagbanggit ng pangalang yon, nakita ni Isabela ang isang kisap-matang pagkatakot sa mga mata ni Doña Gregoria. Bingo! "Don Alejandro Ramirez," ulit ni Isabela, dahan-dahan na parang nilalasap ang bawat pantig. "Isang pangalan na siguradong pamilyar sa'yo, hindi ba, Ginang Villarreal? O baka mas gusto mong tawagin kitang Gregoria?" Ang paggamit niya ng unang pangalan nito ay isang kalkuladong insulto, isang paraan ng pagtanggal sa lahat ng titulo at paggalang na pinaghirapan nitong itayo. "Marahil ay nakalimutan na ng marami sa inyo," sabi ni Isabela. Ngayon ay ibinaling ang tingin sa mga natutulalang bisita. Ngunit ang Villarreal Corporation ay hindi laging kasing lakas tulad ngayon. May panahon na ito ay isang maliit na kumpanya lamang, nangangarap na makilala, at may isang tao na tumulong sa inyo,
isang tao na nagtiwala sa inyo, si Don Alejandro Ramirez. Ang kwento ay lumabas mula sa bibig ni Isabela, hindi bilang isang akusasyon, kundi bilang isang malamig na pagsasalaysay ng katotohanan. Ikinuwento niya kung paano naging magkasosyo ang kanyang ama at ang yumaong asawa ni Doña Gregoria. Ikinuwento niya kung paano sila tinulungan ng kanyang ama na makakuha ng isang malaking kontrata na siyang nag-angat sa mga Villarreal. Ngunit sa likod ng aking ama, patuloy ni Isabela, ang boses ay bumaba, nagiging mas mapanganib. May isang ahas na kumikilos, isang ahas na sinamantala ang kanyang kabaitan. Kinuha ang mga impormasyon ng kumpanya at ginamit iyon para sirain siya. Kasungalingan, sigaw ni Doña Gregoria. Ang boses ay basag. Walang katotohanan yan. Talaga ba? Hamon ni Isabela. Isinenyas niya ang kanyang assistant na kanina patahimik na naghihintay malapit sa pinto. Lumapit ito. Dala ang isang leather-bound na folder. Binuksan ito ng assistant. Mga kopya ng orihinal na kasunduan. Mga bank statement na nagpapakita ng mga transaksyong hindi idineklara at isang sulat mula mismo sa yumaong Don Villarreal kung saan inaamin niya ang lahat at nangangakong babayaran ang pamilya Ramirez. Bawat dokumentong ipinakita ay isang pako sa kabaong ni Doña Gregoria. Ang utang na yon ay hindi kailanman nabayaran, sabi ni Isabela. Ang tingin ay bumalik kay Doña Gregoria. Ang pagbagsak ng negosyo ni Papa ang naging dahilan ng kanyang maagang pagkamatay. Ang pamilya namin ay nagkawatak-watak. Si Alona, napunta sa isang malayong kamag-anak sa probinsya. Nawala siya sa akin ng maraming taon. Sa tabi niya, napahawak si Alona sa kanyang ulo. Papa, bulong nito. Ang mga pira-pirasong alaala, isang nangiti, isang yakap, isang malungkot na paalam, ay nagsimulang bumalik. Ang yaman na ipinagmamalaki mo ngayon, Doña Gregoria, sabi ni Isabela, ang bawat salita ay may bigat ng maraming taon ng galit at sakit, ay itinayo sa mga abo ng pamilya ko. Ang bawat magarang damit na suot mo, ang bawat hiyas sa iyong leeg, lahat yan ay may bahid ng dugo at luha ng mga Ramirez. Huminga ng malalim si Isabela bago ihayag ang kanyang huling patama. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa unipormeng suot ni Alona na bahagyang natatakpan ng kanyang coat. At ang utang na iyon ay hindi ang nag-iisang bagay na kinuha mo mula sa amin. Maging ang unipormeng ito. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Gregoria. Isang tingin na puno ng kahulugan. Ay may sariling kwento. Hindi ba, Gregoria? Hindi maaari. Ang tanong ni Isabela ay parang isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Doña Gregoria. Biglang nag-iba ang paligid. Ang mga mukha ng mga bisita ay lumabo. Ang mga ilaw ng chandelier ay naging maninilaw na mga patak ng apoy. Ang tanging malinaw na bagay sa kanyang paningin ay ang uniporme. Ang unipormeng iyon. Hindi lang yon basta uniporme. Iyon ay isang multo. Isang multo mula sa isang nakaraan na ginawa niya ang lahat para ibaon at kalimutan. Bigla, wala na siya sa kanyang marangyang mansyon. Bumalik siya sa isang maliit at madilim na kusina. 40 taon na ang nakalipas. Siya si Gregoria, isang 16 na taong gulang na dalaga, payat, gutom, at takot. Ang kanyang mga kamay ay magaspang dahil sa kakalaba at kakalinis, at suot niya ito. Ang unipormeng iyon, kulay abo na may puting kwelyo at apron. Naalala niya ang bigat ng tela sa kanyang mga balikat. Naalala niya ang amoy ng sabon at pawis na kumapit doon. Naalala niya ang mga sigaw ng kanyang amo, si Doña Trinidad de Villa, isang matapobreng matriarka ng pamilyang karibal ng mga Villarreal noon. Naalala niya ang kahihiyan tuwing inuutusan siyang lumuhod para punasan ang dumi sa sahig habang pinagtatawanan ng mga anak nito. Ang bawat tahi ng unipormeng iyon
ay isang alaala ng bawat insulto, bawat pagyurak sa kanyang dignidad. Iyon ang simbolo ng lahat ng kinasusuklaman niya sa kanyang sarili. Ang kahirapan, ang kawalan ng kapangyarihan, ang pagiging isang basura sa mata ng mayayaman. Nang makilala niya si Ricardo Villarreal at nagsimulang umangat sa buhay, isinumpa niya sa sarili, hinding-hindi na siya babalik sa putik na yon. Hinding-hindi na niya muling mararamdaman ang kahihiyang yon. Ngunit ang multo ay laging nananatili. Kahit gaano karaming pera ang naipon niya, kahit gaano karaming alahas ang isuot niya, sa tuwing titingin siya sa salamin, nakikita pa rin niya ang anino ng dalagang yon na nakasuot ng uniforme. At pagdating ni Alona, nakita niya ulit ang multong yon. Sa kabila ng kabaitan at pagpapakumbaba ni Alona, ang nakikita ni Doña Gregoria ay hindi isang manugang. Ang nakikita niya ay ang sarili niya noon, ang simpleng pananamit, ang pagiging probinsyana, ang kawalan ng kaartehan. Lahat ng yon ay isang salamin na ipinapakita sa kanya ang nakaraan na pilit niyang tinatakasan. Kinamuhian niya si Alona dahil kinamuhian niya ang sarili niya, kaya ipinagawa niya ang uniformeng iyon. Isang eksaktong kopya, isang sandata. Naisip niya, kung maipapasa niya ang kahihiyan sa iba, kung maipapasuot niya ang uniforme kay Alona, baka sakaling mapalaya niya ang sarili mula sa multo. Ang pagpapahiya kay Alona ay hindi lang simpleng kalupitan. Iyon ay isang desperadong ritual para burahin ang sarili niyang nakaraan. Alam ko ang lahat, Gregoria. Ang boses ni Isabela ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Inalam ko ang tungkol sa iyong serbisyo sa pamilya de Villa bago mo pa nakilala ang asawa mo. Sabi ni Isabela, ang boses ay walang bahid ng awa. Kaya pala ganoon na lang ang galit mo kay Alona, hindi dahil sa mahirap siya, kundi dahil sa tuwing titingnan mo siya, ang sarili mong nakaraan ang nakikita mo. Ang kahihiyang hindi mo matakasan. Ang huling depensa ni Doña Gregoria ay gumuho. Ang sikretong itinago niya sa buong buhay niya ay nakalantad na ngayon sa harap ng lahat. Ang mga taong kanina lang ay humahanga sa kanya ay nakatingin na ngayon na may halong pagkamangha at pagkasuklam. Sa desperasyon, ang mga mata niya ay napako sa iisang tao na inaasahan niyang sasagip sa kanya. Ang kanyang anak, Ramon. Halos pabulong niyang tawag. Anak, tulungan mo ako. Ngunit si Ramon ay hindi nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatutok kay Alona, puno ng sakit at pagsisisi. At si Alona na narinig ang lahat, ay dahan-dahang lumingon. Ang pagkalito sa mukha nito ay napalitan ng isang mas malalim na sakit. Isang sakit na dulot hindi lang ng ginawa ng biyenan, kundi ng isang posibleng katotohanan na mas masakit pa. Ang kanyang tingin ay napunta kay Ramon at sa isang boses na nanginginig at basag, tinanong niya ang tanong na babago sa lahat. Alam mo ba ang tungkol dito, Ramon? Ang tanong ni Alona ay lumutang sa ere, mabigat at puno ng pag-asa na sana ay mali ang kanyang hinala. Ang bawat segundo ng katahimikan ni Ramon ay parang isang kutsilyong dahan-dahang lumulubog sa kanyang puso. Ramon? Ulit niya. Ang boses ay halos magmakaawa. Sagutin mo ako. Ang lahat ng mata ay napunta ngayon kay Ramon Villarreal. Hindi na siya isang anino sa sulok. Siya na ngayon ang nasa sentro ng entablado at ang desisyon niya ang magtatakda ng huling hatol. Napatingin si Ramon sa kanyang ina na nakatingin sa kanya ng may pagmamakaawa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Alona na ang mga mata ay puno ng sakit na naghihintay ng isang sagot na makapagliligtas sa kanya. Ang buong buhay niya ay isang paglalakad sa isang manipis na alambre sa pagitan ng dalawang babaeng ito. Ngayong gabi, ang alambre ay naputol. Yumuko si Ramon. Ang simpleng kilos na yon ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Iyon na ang sagot. Alam ko, bulong niya.
Ang boses ay puno ng hiya. Narinig ko siyang kausap ang mananahi sa telepono. Tinanong ko siya at inamin niya. Naramdaman ni Alona na parang huminto ang paghinga niya. Ang hangin sa kanyang baga ay biglang nawala. Ang sakit na dulot ng ginawa ni Doña Gregoria ay matindi. Pero ang sakit na ito ay iba. Ito ay isang pagguho mula sa loob. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay, ang lalaking inaasahan niyang magiging kakampi niya, ay alam ang lahat. Alam niya ang lalim ng kahihiyang ipaparanas sa kanya. Ngunit wala itong ginawa para pigilan ito. Hinayaan lang niya. Pinabayaan siya. Sa halip na umiyak, isang kakatwang tawa ang kumawala sa lalamunan ni Alona. Isang tawang walang saya, puno ng pait at kawalan. "Ah," sabi niya, habang tumatango-tango na parang ngayon lang niya naintindihan ang lahat. "So, isang malaking palabas lang pala ang lahat ng ito. At ako pala ang nag-iisang tanga na hindi nakakaalam ng script." Tumingin siya sa paligid. Sa mga mukha ng mga bisita na ngayon ay nakatingin sa kanya na may halong awa. Sa mukha ni Doña Gregoria na wasak na. Sa mukha ni Isabela na puno ng galit para sa kanya. At sa huli, sa mukha ni Ramon, ang mukha ng kanyang pinakamalaking pagkabigo. Ang pag-ibig na minsan niyang naramdaman ay napalitan ng isang malawak at malamig na kawalan. "Tapos na ang palabas," sabi niya. Ang boses ay kalmado na ngayon, isang nakakatakot na kalma. Dahan-dahan, hinubad niya ang itim na coat ni Isabela. Maingat niya itong tiniklop at ibinalik sa mga kamay ng kanyang kapatid. "Salamat, ate," bulong niya. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya itong ganoon. Hindi niya pinansin ang uniforme. Hahayaan niya itong manatili sa kanyang katawan. Hindi bilang simbolo ng kahihiyan, kundi bilang isang paalala. Isang paalala ng gabing ito. "Alona, saan ka pupunta?" Nag-aalalang tanong ni Isabela. "Ramon, pakiusap, mahal ko, huwag." Pagmamakaawa ni Ramon, sa wakas ay gumalaw at sinubukang hawakan ang kanyang braso. Ngunit umiwas si Alona. Hindi na niya kayang maramdaman ang haplos nito. Tumalikod siya. Sa bawat hakbang papalayo, nararamdaman niya ang pagkalas ng mga tanikalang minsan nang gumumapos sa kanya, ang pag-asang matatanggap siya, ang takot na maiwan, ang pag-ibig na naging lason. Naglakad siya ng diretso, tinahak ang daan sa gitna ng mga taong nagbigay daan. Hindi siya lumingon. Hindi niya pinakinggan ang mga tawag sa kanyang pangalan. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso. Isang tibok na nagsasabing kailangan na niyang maging malaya. Binuksan niya ang malaking pinto ng mansyon at humakbang palabas. Ang malamig na hangin ng gabi ang sumalubong sa kanya, kasabay ng mahinang ambon, ngunit hindi niya ito ininda. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, palayo sa mga gintong ilaw ng mansyon, palayo sa buhay na akala niya ay isang fairy tale, palayo sa lahat ng sakit. Naglakad siya papasok sa dilim, suot pa rin ang uniforme na ngayon ay nababasa na ng ulan. Ang pagsara ng malaking pinto sa likuran ni Alona ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon na parang isang putok ng baril. Para kay Ramon, iyon ang tunog ng pagtatapos. Ang pagtatapos ng kanyang pagiging duwag. Ang pagtatapos ng buhay na pinili niyang sundin sa halip na ipaglaban. Nakatayo siyang parang isang estatwa nakatingin sa pintong nilabasan ng kanyang asawa. Ang mga bulungan ng mga natitirang bisita ay nagsimulang lumakas. Habang sila ay nagmamadaling magpaalam at umalis, ayaw madamay sa iskandalong sumabog sa kanilang harapan. Sa loob ng ilang minuto, ang dating masayang bulwagan ay naging isang malungkot na museo ng kahihiyan. Tanging 3 tao na lang ang natira sa gitna ng katahimikan, si Isabela Monteverde na nakatayo ng tuwid at matatag, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ang kanyang ina, si Doña Gregoria,
na ngayon ay nanginginig at namumutla na parang isang multo. At siya, dahan-dahan, ipinikit ni Ramon ang kanyang mga mata. At sa dilim ng kanyang isipan, nakita niya ang mukha ni Alona, ang mga matang puno ng pagkadismaya, ang tawang walang buhay. Iyon ang huling larawang iiwan nito sa kanya, at hindi niya iyon matatanggap. Pagmulat niya, wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang bagay na mas matindi, isang determinasyong isinilang mula sa pinakamalalim na pagsisisi. Ang una niyang nilapitan ay ang kanyang ina. "Masaya na ba kayo, Ma?" Tanong niya. Ang boses niya ay mahina ngunit puno ng lason. "Ramon, anak, hindi ko sinasadya." Nagsimulang umiyak si Doña Gregoria. Sinubukang hawakan ang kanyang braso. Ngunit marahas niyang inalis ang kamay nito. Huwag ninyo akong hahawakan," sigaw niya. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay kumalat sa buong kabahayan. Ito ang unang pagkakataon na sinigawan niya ang kanyang ina sa buong buhay niya. Lahat ng ito, ang reputasyon na iniingatan ninyo, ang pangalan ng pamilya. Tingnan ninyo ang nangyari. Itinuro niya ang mga naiwang baso at nagkalat na pagkain. Sinira ninyo ang lahat. Para saan? Para sa isang uniforme? Para sa isang nakaraang hindi ninyo matakasan? "Ginawa ko to para sa'yo, Ramon. Para sa pamilya." Humagulgol ang matanda. "Hindi." Umiling si Ramon. Ang luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Ginawa ninyo to para sa sarili ninyo dahil sa sarili ninyong takot. At sa proseso, sinira ninyo ang nag-iisang taong nagmahal sa akin ng totoo. Ang babaeng pinakamamahal ko." Ang bawat salita ay isang dagok sa kanyang ina. "At alam niyo kung ano ang pinakamasakit, Ma?" Patuloy niya. Ang boses ay basag na. "Sinira ninyo rin ako. Gabi-gabi. Nakikita ko siyang umiiyak ng tahimik. Araw-araw, nararamdaman ko ang kalungkutan niya. Pero wala akong ginawa. Dahil ginawa ninyo akong isang duwag. Dahil sa takot ko sa inyo, sinaktan ko siya." Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng lakas ni Doña Gregoria ay bumigay. Ang matriarka ng mga Villarreal, ang reyna ng alta sosyedad, ay napaluhod sa marmol na sahig. Humagulgol siya ng malakas, hindi na isang iyak ng manipulasyon, kundi isang iyak ng tunay na pagkasira at pagkawala. Isang iyak ng isang ina na ngayon lang napagtanto na nawala na sa kanya ang sarili niyang anak. Ngunit hindi na naantig si Ramon. Tapos na siya sa awa. "Hahanapin ko siya," deklara niya. "At kung hindi siya bumalik sa akin, kung hindi niya ako mapatawad, tandaan ninyo ang gabing ito, Ma, dahil ito ang gabi kung kailan tuluyan na kayong nawalan ng anak." Tumalikod siya, hindi na muling tiningnan ng kanyang ina na naiwang nakaluhod at wasak. Naglakad siya patungo sa pinto. Nagsimulang pumatak ang malakas na ulan sa labas. Walang pakialam si Ramon. Binuksan niya ang pinto at sumugod sa dilim at sa rumaragasang ulan. Ang lamig ay hindi niya ininda. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nag-aalab na pangangailangang mahanap si Alona. "Alona!" Sigaw niya sa kawalan. Ang boses niya ay nilalamon ng ugong ng ulan. "Alona, patawarin mo ako. Alona." Pero ang tanging sumagot sa kanya ay ang walang katapusang pagbuhos ng langit. Hindi alam ni Alona kung gaano na siya katagal naglalakad. Ang ulan ay tumagos na sa manipis na uniforme at ang lamig ay gumagapang na sa kanyang mga buto, ngunit hindi niya ito nararamdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malawak na kawalan, isang katahimikang pumalit sa lahat ng sakit at kahihiyan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang lugar na matagal nang nakatago sa kanyang alaala, isang maliit at lumang simbahan sa gilid ng syudad. Ito ang simbahan kung saan siya madalas dalhin ng kanyang ama noong bata pa siya. Ang amoy ng mga kandila at lumang kahoy ay pamilyar. Isang anino ng kapayapaan mula sa isang buhay
na matagal nang nawala. Umupo siya sa isa sa mga bangko, sa pinakalikod, yakap-yakap ang sarili. Dito, sa bahay ng Diyos, sa wakas, ay hinayaan niyang tumulo ang kanyang mga luha. Umiyak siya, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa lahat ng nawala sa kanya. Ang tiwala, ang pag-ibig, ang pangarap ng isang masayang pamilya. Isang tunog ng mga basang yapak sa likuran niya ang nagpatigil sa kanyang pag-iyak. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Alona. Ang boses ni Ramon ay basag at paos. Halos hindi marinig sa gitna ng ugong ng ulan sa labas. Dahan-dahan itong lumapit, bawat hakbang ay maingat, na parang natatakot na baka tumakbo siyang muli. Huminto ito ilang talampakan mula sa kanya, basang-basa. Ang mamahaling damit ay lukot at puno ng putik. Hindi nagsalita si Alona, hinintay lang niya kung anong sasabihin nito. Ngunit hindi nagsalita si Ramon. Sa halip, sa harap ng altar, sa harap ng Diyos, dahan-dahan itong lumuhod sa sahig na basa. Ang tagapagmana ng Villarreal Corporation, lumuhod sa harap ng asawang sinaktan niya. Wala akong karapatang humingi ng tawad. Simula niya, ang mga mata ay nakatitig sa sahig, hindi makatingin ng diretso sa kanya dahil walang kapatawaran ang ginawa ko. Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata mo, kasalanan ko. Ang bawat insultong tiniis mo, kasalanan ko. Naramdaman ni Alona ang pagkirot sa kanyang puso, ngunit hindi na ito galit. Ito ay isang uri ng kalungkutan. Naging duwag ako, Alona. Pag-amin nito, ang bawat salita ay puno ng sakit. Natakot ako sa kanya. Natakot akong mawala ang lahat ng bagay na ipinagkaloob niya sa akin. Pero ngayong gabi, nawala sa akin ang nag-iisang bagay na may halaga. Nawala ka sa akin. Tumingala ito at sa wakas, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Alona ang kanyang kaluluwa, hubad, wasak, at puno ng pagsisisi. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang gusto mong gawin. Kahit na ang gusto mo ay iwanan na ako ng tuluyan o tatanggapin ko. Dahil iyon ang nararapat sa akin. Pero gusto ko lang malaman mo na mahal kita. At ang pagsisisi ko sa pananakit sa iyo ay dadalhin ko hanggang sa aking kamatayan. Ang katahimikan ay muling namayani. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga hininga at ang patak ng ulan. Sa gitna ng katahimikang yon, isang anino ang lumitaw sa may pinto ng simbahan. Nakatayo roon si Isabela at sa likod nito, tila nag-aatubili ay si Doña Gregoria. Mukha itong mas matanda ng 10 taon. Ang mga mata ay namamaga sa kaiiyak. Ang dating kayabangan ay ganap nang nawala. Hindi ito nangahas na pumasok. Nanatili lang ito sa may pintuan, nanginginig sa lamig at marahil sa takot. Patawarin mo ako, anak. Ang boses ni Doña Gregoria ay mahina. Halos isang bulong na inanod ng hangin. Ngunit narinig ito ni Alona. Hindi ito utos. Hindi ito manipulasyon. Ito ay isang tunay na pagsusumamo. Tumingin si Alona mula kay Ramon na nakaluhod, patungo sa kanyang biyenan na nakatayo sa kadiliman. Ang 2 taong pinagmula ng kanyang pinakamalaking sakit ay kapwa na sa harap niya ngayon, bagsak at talunan. May kapangyarihan siyang sirain sila ng tuluyan. Isang salita lang mula sa kanya at ang buhay nilang dalawa ay guguho. Ngunit habang tinitingnan niya sila, wala na siyang naramdamang galit. Ang nakita niya ay 2 taong bilanggo. Isang bilanggo ng sariling nakaraan at isang bilanggo ng sariling kaduwagan. At napagtanto niya na ang paghihiganti ay hindi magpapalaya sa kanya. Ang magpapalaya sa kanya ay ang pagpapatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niya. Dahan-dahan, iniabot ni Alona ang kanyang kamay. Ito ay isang kilos
na maaaring mga hulugan ng maraming bagay, isang paanyaya para tumayo, o isang hudyat ng pamamaalam. Napatingin si Ramon sa kamay na yon. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang pag-asa. Lumipas ang 6 na buwan. Ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa mga bintana ng isang maliit ngunit maaliwalas na bahay sa labas ng syudad. Ang amoy ng nilulutong sinangag at kape ang bumabalot sa hangin, isang malaking kaibahan sa malamig at formal na agahan sa mansyon ng mga Villarreal. Lumabas si Alona mula sa kusina. Dala ang isang tray ng almusal. Nakangiti siya, isang ngiting totoo, payapa at nagmumula sa puso. Hindi na siya ang babaeng takot at laging nag-aalala. Ang kanyang mga kilos ay may kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang taong natagpuan na ang kanyang sariling halaga. Inilapag niya ang tray sa maliit na mesa sa kanilang hardin kung saan naghihintay si Ramon, nagbabasa ng dyaryo. Tumayo ito para salubungin siya ng isang halik. Ang pagmamahal sa pagitan nila ngayon ay hindi na tulad ng dati. Mas tahimik ito, mas malalim. Ito ay isang pagmamahal na sinubok ng apoy at muling isinilang mula sa abo. "Good morning, mahal," bati ni Ramon, hinawakan ng kanyang kamay. "May meeting ka mamaya sa foundation, di ba?" "Oo," sagot ni Alona. "Kailangan kong i-finalize ang listahan ng mga bagong scholars." Ang foundation ay ang Don Alejandro Ramirez Foundation, isang organisasyong itinayo ni Alona at Isabela gamit ang utang na sa wakas ay binayaran ng mga Villarreal. Tinutulungan nito ang mga mahihirap, ngunit matatalinong estudyante mula sa probinsya, isang paraan para bigyang pugay ang kanilang ama at bigyan ng pag-asa ang mga kabataang tulad niya noon. Sa una ay tumanggi si Alona na tanggapin ang pera, ngunit ipinaliwanag ni Isabela na hindi iyon para sa kanya, kundi para sa mga taong matutulungan nila. Iyon ang naging simula ng kanyang bagong layunin sa buhay. Ang kanilang pag-uusap ay natigil nang tumunog ang cellphone ni Alona. Isang pamilyar na pangalan ang lumitaw sa screen. Doña Gregoria. Tumingin siya kay Ramon na tumangulang bilang pagsang-ayon. Huminga muna siya ng malalim bago sagutin. "Hello po, ma," bati niya. Ang boses ay magalang ngunit hindi na sunod-sunuran. "Alona, Hija, kumusta ka?" Ang boses sa kabilang linya ay mahina, nag-aalangan, malayo sa dating makapangyarihang boses ng matriarka. Gusto ko lang sabihin na nadeposito ko na ang buwanang donasyon para sa foundation." "Salamat po, ma. Natanggap na po namin." "Mabuti." May katahimikan. "Si Ramon, kasama mo ba siya?" "Opo. Nasa tabi ko po siya. Pakisabi na lang na miss ko na siya." "Narito po siya. Gusto niyo po siyang kausapin?" "Wag na, Hija. Baka abala kayo." "Sige na, mag-iingat ka." Pagkatapos ng tawag, isang katahimikan ang namayani sa pagitan nilang mag-asawa. Si Doña Gregoria ay sumasailalim sa therapy. Nagbebenta ito ng ilan sa kanyang mga ari-arian para suportahan ang foundation. Ito ang kanyang paraan ng pagbabayad puri. Ang relasyon nila ay malayo pa sa perpekto. Puno pa rin ng mga sugat na hindi pa lubusang naghihilom. Ngunit mayroon ng simulain. Mayroon ng espasyo para sa posibleng pagpapatawad sa hinaharap. "Umuwi tayo sa linggo. Bisitahin natin siya," sabi ni Ramon. At ang nangiti ni Alona ay sapat na bilang sagot. Kinagabihan, sa isang event para sa foundation, tumayo si Alona sa entablado para magbigay ng talumpati. Ang lahat ay nakikinig sa kanya, hindi dahil asawa siya ng isang Villarreal o kapatid ng isang Monteverde, kundi dahil siya si Alona, isang babaeng may kwento ng katatagan at pag-asa. Ang halaga natin ay hindi nasusukat sa ating pinanggalingan o sa mga pagsubok na ating pinagdaanan. Sabi niya,
Ang boses ay matatag at puno ng inspirasyon. Ito ay nasusukat sa kung paano tayo bumangon matapos madapa, kung paano natin pinipiling magpatawad sa halip na magtanim ng galit, at kung paano natin ginagamit ang ating mga karanasan para maging ilaw sa iba. Mula sa audience, pinapanood siya ni Ramon. Ang puso ay puno ng pagmamalaki at paghanga. Sa tabi niya, nakatayo si Isabela na may isang bihirang ngiti sa kanyang mga labi. Pagkatapos ng event, habang magkasama silang nakatayo sa ilalim ng kalmadong langit, niyakap ni Ramon si Alona mula sa likuran. Habang buhay, araw-araw, sisikapin kong maging karapat-dapat sa'yo at sa pangalawang pagkakataong ibinigay mo sa akin, bulong niya sa buhok nito. Humarap si Alona at hinawakan ang kanyang mukha. Hindi mo na kailangang patunayan pa, Ramon. Pinili na kita at pipiliin kita araw-araw. Pinagdikit nila ang kanilang mga noo, magkahawak kamay, nakatingin sa kinabukasang sila mismo ang humubog. Wala na ang uniforme, wala na ang kahiyan. Ang natira na lang ay isang pag-ibig na mas matatag, isang pagkataong mas buo, at isang bagong simula.